Nagkainitan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta sa simula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo, right? The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. That's No, my ang opinion. importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial question. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, why are you so Then you should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Sinuspinde ang sesyon matapos ungkatin ni Marcoleta ang isang panayam kay Lacson kung saan tinanong siya kung sino ang mas karapat-dapat na maging state witness. Si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez o ang mag-asawang Sara at Pacifico Discaya. Git ni Lacson, labas sa kanyang trabaho bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagbibigay ng personal na opinyon. Iginit din Marcoleta na hindi niya pinoprotektahan ang mga Discaya. Mayroon ng interagency assistance para sa mga commuter sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Paano kaya nito matutulungan ang mga pasahero? Ang detalye sa unang balita live ni James Agustin. James? Susan, good morning. Nagsagawa ng pilot test ang Department of Transportation ngayong umaga dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nung tinatawag nilang Interagency Commuter Assistance na layong ayusin yung sistema ng pagkukommute ng mga pasahero dito sa lugar. Pinangunahan po ito ngayong umaga ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Naglagay ng mga concrete barriers sa piling PUV stop dito sa Batasan, maging sa Tandang Sora na karaniwang dagsa ang mga pasahero. Dinagdagan din ng mga nakatalagang traffic enforcers sa lugar, maging ang signages na nagpapaalala kung saan ang tamang babaan at sakayan. Sabi ni Secretary Lopez, kailangan ayusin ang sistema para hindi kung saan-saan na lang sumasakay at bumababa ang mga pasahero. I-review din daw kung talagang bumabiyay ang lahat ng PUV na nabigyan ng prangkisa sa Commonwealth Avenue. Sa datos kasi nila, 3,972 ang prangkisa ng PUVs, pero sa obserbasyon ng DOTR ay mas kaunti rito ang bumabiyahe. Kasama na lahat. Modern jeep, traditional jeep, UV Express, and buses. Commonwealth alone. The buses, I think, is 1,093. Check lang namin kung ilan yung baka may hindi na gumaganang sasakyan, naka-junk na. So we have to do something. Mas okay po kasi hindi na po sa gitna ng kalsada yung mga tao. Kasi pag nasa gitna ng kalsada, mas delikado kasi. Kaya mas okay nang merong gantong waiting shed po. Tsaka pag may ulan din, di nababasa. Okay lang naman magkaroon ng sistema as long as yung mga bumabiyahing jeep, bus is mas marami. Kasi like na kung rush hour, katulad nito, ang dami namin sumasakay, takbuhan lahat, especially yung mga papuntang MRT. Samantala, Susan, ganito po yung sitwasyon dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Ito po yung PUV stop dito sa area ng Batasan. Pinapipila yung mga pasahero. Dito lamang sila maaaring sumakay at bumaba. Malayo dun sa sitwasyon, nakalat-kalat yung mga pasahero dito sa Commonwealth Avenue. Malaking hamon ito ayon kay Secretary Lopez dahil hindi naman talaga nila mababantay ang 24 oras yung mga PUV stop dito sa Commonwealth Avenue. Kaya umaapela din siya sa mga pasahero na maging disiplinado din at makipag-cooperate sa Department of Transportation. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mabenta ang frozen chicken sa ilang pamilihan pero may babala tungkol dyan ang United Broilers Racers Association o UBRA. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Nagbabala ang United Broilers Racers Association o UBRA sa mga mamimili sa pagbili ng mga frozen na karne ng manok sa mga palengke. Madilim pa lang, nagpapadeliver na ng mga kilo-kilong frozen chicken ang tinderong si Liobi sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Ito raw kasi ang binibili ng kanyang mga suki na may karinderya o mga restaurant dahil mas mura ang mga frozen meat kumpara sa sariwang karne. Sa ngayon, nasa 170 pesos ang kada kilo ng frozen chicken. Nasa 210 pesos naman ang kada kilo ng sariwang karne ng manok.
Nagbabala ang United Broilers Raisers Association o UBRA na dapat maging maingat ang publiko sa pagbili ng mga frozen na karne ng manok sa mga palengke. Anila, mataas daw ang tsansa na makontaminate ang mga frozen meat kapag hindi maayos ang pag-handle sa produkto. Mayroon din umanong inilalagay na chemical sa mga frozen product para maiwasan ang tinatawag na freezer burn. May banta rin ng salmonella contamination lalo na kung ire-refreeze ang mga ito. Ang tinderong gaya ni Lioby na mahigit 5 taon na raw nagtitinda ng frozen na karne, kampante sa tinda nilang produkto. Kada araw, nakakabenta raw sila ng halos 50 kilos ng frozen chicken. Mga silog, mga malalaking kantin, wala naman po sa amin nagre-reklamo na mga suki namin, mga buyer, wala naman po. Sabi naman ng UBRA, dapat sumailalim ang mga ito sa mga laboratory testing para matiyak na ligtas. Mainam din kung mayroong maayos na cold chain facility at refrigeration facility ang mga palengke. Samantala, walang pagtaas sa presyo ng itlog sa trabaho market. Nasa 230 pesos ang kada tray ng size small na itlog, 240 pesos ang medium, 250 pesos ang large at 260 pesos ang XL. Susan, sabi pa ng ilang tindero, may karapatan naman mamili ang publiko sa kung ano ang bibilhin nila. Nakadepende na lang daw yan sa kung pasok sa budget nila. At yan ang unang balita mula dito sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Avisala Encantadix, for the first time nagkita na sina Sangre Terra Bianca Umali at Kera Mitena Rian Ramos. Nais mo ba akong lasunin? Bakit naman kita lalasunin? Yan ang tagpo sa kagubatan kung saan nagharap ang dalawa. Pero ibang pangalan ang pakilala nila sa isa't isa. Si Terra nagpakilala na bilang si Naya para pangalagaan ang kanyang kaligtasan. Sa Mina naman ang pakilala ni Mitena. Sa umpisa ay cold of fears si Mitena sa warm treatment ni Terra hanggang sa unti-unting lalambot ang kanyang puso kay Terra dahil sa pagpapakita ng malasakit sa kanya. Abangan ang iba pang pangyayari sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samantalang daan-daan ang dumalo sa unang workshop ng Storytellers Academy na inalunsad ng GMA Public Affairs. Ang mentor at kauna-unahang speaker, si multi-awarded journalist Jessica Soho. May unang chika, si Athena Imperial. Taong na-trap sa loob, kasalukuyan po ay nagsasagawas na part nitong Mula field reporting hanggang sa pagiging news anchor, Oras na para malaman nyo ang state of the nation. Luzon, Visayas, Mindanao. at seasoned host ng public affairs programs. Ngayon, sabi ng award-winning broadcast journalist na si Jessica Soho, it's time to give back. Inulunsad ng GMA Public Affairs ang Storytellers Academy. Mentor at kauna-unahang speaker si Jessica Soho sa class at workshop na ito. Marami akong natutunan, gusto kong ma-share para maihanda rin yung mga susunod sa atin. So, and it's also a wonderful position to be able to report on everything that transpired the past 40 years. And para rin makita, have we moved forward or is it the same old issues na tinatalakay pa rin natin? Layo ng talk and workshop na ito na tulungan ang content generators na malaman kung ano-ano ang mga makabuluhang storyang dapat pinopost online at kung paano ito ikwento. Nagkwento rin siya ng kanyang principles and practices mula sa 4 na dekada niya sa journalism industry. Nung panahon po ng Brigada 7, naantig ang aking konsensya that we were taking stories from our interviewees or case studies without giving anything back. Laway lang. So I told our young reporters then, help if you can. Help bring the sick to the hospital. Refer those in need to the authorities. A practice we still do in KMJS. Daang-daang estudyante, content creators at young professionals ang dumalo sa unang workshop ng GMA Public Affairs Storytellers Academy. Sabi ng kanilang trainer na veteran broadcast journalist na si Miss Jessica Soho, hindi lamang dapat entertaining ang mga pinopost sa social media. Dapat informative at accurate.
Importante yung accuracy kasi ang daming fake news. Importante pa rin maging fair. Kung meron kayong binira, kunin nyo yung kabilang side. Huwag magbabalita ng hindi naman tama. Pare-pareho tayong dapat mag-fact check, mag-cross check. Special guest sa Storytellers Academy ang GMA Public Affairs host at State of the Nation anchor na si Atom Araulio na sumabak din sa interview kasama ang 3 selected workshop participants. Ang napupuna ko lang, grabe yung kanilang confidence. Yung confidence na magtanong. Saan nanggagaling yung confidence? Doon sa inyong preparation. Pagkatapos ng workshop, bit-bit na mga lumahok ang mga pabaong mensahe ng mga mamamahayag. Yung sinabi ni Miss Jessica na being brave doesn't always mean being fearless. So, yung pagiging matapang is paghahanap ng daan kung paano malalampasan yung takot. Yung pinakatumatak po sa akin is yung magbigay sa mga na-interview po. Kung may kakayahan tayong tumulong, tulungan po natin sila. Full support din sa Storytellers Academy sina GMA Public Affairs Senior Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdeleon, GMA Public Affairs Vice President Arlene Carnay at iba pang officers ng GMA Public Affairs. This is the Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.